pahayagan. Ay! Kaya pala madami nakapila. Makaraan ang 15 minuto. Ay, paumanin po, pero ubos na po ang ticket. Salamat po siya, kanya naman. Paano to? Ticket kayo dyan! Gusto mong ticket? Saan po? Para sa operata. Ngunit mas mahal. Paayos lang, basta mapanood ako ng discourse, magaling. Oh, heto. Magandang umaga, Tio Kiko. Okay naman. Anong meron sa'yo ngayon? Malaki ang bahay na ako ng mga friends dahil sa pagbibigyan ng mga pastigil. Talaga? Oo, bumaba ko ng bibiro. Nahati sa dalawa ang pangkat ng Maynila sa palabas. May tutol o sang-ayon dito tulad ni Don Custodio, mga praile, mga babaeng may isawa o kasintahan. Ang stabilis daw ang palabas sa panahong kalagaya, mabubuting ugali at iba. May sang-ayon din naman tulad ng mga opisyal na makbok, gawani at nataas na tao. Ano na bang balak, Simon? Tandaan ninyo, ang hudyat ay isang puto. Kailangan natin matagumpayan ito. Panigurado yung yaman tayo dito. Kaya tandaan ang hudyat ay isang putok. Kabanata 22. Ang tagal naman magsimula na palabas? Kaya nga mag-aalas 9 na, wala pa rin ang kapitan ng garat. Buti na lang may orkestra upang maglibang sa atin. Ang ganda nga ng tugtog eh. Kaya nga. Halo-halo na lang ang dito sa palabasan. Dito sa teatro. Halo-halo na. Ayan ang kapitan ng garat! Sige po, matala! Makaraig, ito na ang hatol ni Don Custodio para sa Akademya ng Wikang Kastila. Napubahan na ang Akademya ng Wikang Kastila! Ano to? Nasa kami pa rin tayo ng mga praile. Biging ka ba sa barangay lang pala tayo dito eh. Halika na, punta tayo sa pansiteria. Magsaya tayo. Kabanata 23. Ganun ba, Kapitan? Kumusta na si Kapitan Chao? Kalagta-kalagtaan lang sa kanyang katawan. Tulad ng kalagayan ng Pilipinas. Kapag gabi niya, kapag gising niya, isisi niya ako na dinukot niya. Dinukot ko ang kanyang mata. Gusto kitang isama sa himagsikan mamayang gabi. Himagsikan? Ano gagawin ko sa himagsikan? Simple lamang. Kunin mo si Manang Clara sa kumpento dahil ikaw lamang nakakaalam ng kanyang mukha. Ngunit wala ka na magagawa sa school. Mataya si Maria Clara noon sa aking nakakon. Narinig ko lang ito dahil naandun ako sa kumpento. Kabanata 24. Gagabi na. Nawala na ako ng pag-asa makita si Paulita. Ay, Wednesday daw ka sa... Sandali lang mga iha. Para? Andito na tayo. Ay, magandang umaga, iho. Ano, mamalis mo doon ang Victorina. Kamusta ang aking asawa, si Don Tiburcio? Gusto ka na kasi makapag-asawa muli? Napakamas ng papakasawa. Dahil Victorina, yung pamaypay na ulat sa dalampatigan. Ay, naku, iha, ligaw ko rin ako. Tatampo ko sa'yo. Lagi mo gusto ko sa Ano ka ba? Wala akong gusto doon. Sa katunayan, si Don yung Victorina may gusto doon. Alam mo nun, gusto ko manirakan sa Nayon. Dahil doon ko naramdaman ang kalayaan at kaligayahan. Sa Nayon? Mabuti tandaan doon. At malayo. Ayoko. Pero simula na malalakad na. Doon ang pangarap ko. Paulita, halika na. Kailangan na natin umuwi. Sagani. Tumabay ka na sa amin. Sige.
Kutsero, larga. Kabanata 25. Ano kaya nangyari kay Don Custodio? Nagkasakit daw eh. Ito na po ang mga pagkain nyo. Yun na yung mga pagkain. Pasindan lang. Ang panukalang sopas. Pero kay Don Custodio. Lumpiang Shanghai kay Padre Irene. At tortang alimango naman para sa mga praile. Ito ang mga yan. Hindi ko kasama ang mga praile dito. Kaibigan, hindi kami ingay. Hindi na may nagmamasyag sa atin. Nakita ako ng naglilingkod ng Panginoon ng Kapitan General sa alipin ng Direktor. Kabanata 26. Napupunta ako sa ospital para bisitahin ang aking mga pasyente. Pangalawa, pumunta pa ako sa universidad para asikasunan ang aking pagtatapos. Pangatlo, kailangan ko pang magtumangutang kay Makaraig. Nabalita ako na ba ako kasi magsikat? Basta sa akin mga narinig na mga kasungkot dito ay mga mag-aaral. Bakit naman puro mag-aaral? Dahil sa mga paskil na nakasabit sa pintuan ng universidad. Naku, marami mamatay at mabibilang doon ng mga mag-aaral. Gusto ka rin bang mag-aaral? Sumama ka sa akin. Sa panahon ng hanggang ginagawa mo kami, ngunit sa panahon ng kaligayahan, hindi mo kami sinasaluhan. Kabanata 27. Ipinatawag ni Padre Fernandez, isang katedratiko, si Isagani. Dahil narinig niya ang sinabi ng binata mula sa kanyang bintana habang ito ay nagtatalumpati sa harapan ng mga mag-aaral. Nang dumating si Isagani sa kanyang tanggapan, kaagad niyang sinabi na labis ang kanyang paghanga sa binata. Ayon pa sa kanya, malaya si Isagani na magsabi ng kanyang mga naiisip at nararamdaman laban sa mga Dominikano. At nang paupuin niya ito, minadaputi pa ng binata na siya ay tumayo. Sa mahigit 8 taon kong pagtuturo, mahigit 2,500 mag-aaral na ang aking nakilala. Nagsikap akong magturo ng mabuti upang ang bawat isa sa aking tinuturuan ay magkaroon ng mabuting katwiran at karangalan. Ngunit sa kasawiang palad, marami ang lumait sa amin. Ang nakapagtataka, walang mag-aaral ang naglakas ng loob na kausapin kaming mga katedratiko. Samantalang kami itinutuligsa kapag nakatalikod. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang nais ng mga mag-aaral sa amin. Hindi ninyo masisisi ang mga mag-aaral, Padre. Kung maging ganoon sila sa iyo, dahil iyan sa itinuturo sa kanila. Tinuturo silang magpalat kayo at isiniil ang karapatang mag-isip ng malaya at pagsalita. Hindi ako tulad ng kurong sinasabi mo, binata. Salamat po. Ang totoo po nito ay kayo rin naman ay aking itinatanggi. Kaya nakikiusap po ako sa inyo na ibahin lang ang paksang ating pinag-uusapan. Sige. Upang tayo ay magkaunawaan, ituring ninyo akong isang praile at hindi ninyo guro. At kayo naman ay ituturing kong mag-aaral na Pilipino. Ngayon, gusto kong itanong muli sa inyo, ano ang nais ninyong mga mag-aaral sa aming mga praile? Simple lamang, Padre. Ang tumupad kayo sa inyong tungkulin. Opo, Padre. Kayo. Oo. Ngunit hindi ang mga kasama ninyo. Hindi matanggap ni Padre Fernandez ang sinabi ni Isagani sa kanya. Kaya sinabi niyang lumampas sa hangganan ang kanilang pag-uusap. Ngunit sinabi ng binata na iba ang tingin niya sa pari. Ang sinabi ni Isagani ay tinapatan ni Padre Fernandez sa pagsasabing, ang karunungan ay para lamang sa mga may wililinis na kalooban at mabuting asal, upang ito ay magkaroon ng kabuluhan at hindi masayang. Kabanata 28. Maaari ka sa pag-usap kay Simon? Nasunod ang posisyon ng mga bako. Wala po siya dito. Ayaw po niyong magkaabot. Nasunod naman ay mga nagpuluhan sa bayan. Pinagbilang ko sila. Diyan ba ang nabilang ko? Ayon sa aking mga narinig, mga 30. Naku, kailangan natin
Tiago, kahit hindi siya nangunasan. Naku, makakarating ka sa langit, Kapitan Tiago. Kaya kung makakarating sa langit ng Kapitan Tiago, ano siyang maganda sa makikita. Sa tingin mo, dapat damit na Franciscano ang suot ni Kapitan Tiago. Hindi, dapat frock sa kanyang hotel. Ang doon sa espiritu ni Lisa ang suotan ng tao. Kaya tumanamo, suot frock sa Kapitan Tiago. Gusto ko nang mamatay bukas. Gusto ko kasi kita ng pagkamatay ni Kapitan Tiago. Gusto ko masing grande. Kabanata 30. Huli! Ano ba yun? Bakit mo na ba nakapilang butik, Basilio? Ay, huli! Paano na ito? Walang tutulong kay Basilio. Pati na si Kapitan Tiago. Alam ko na, si Padre Camora. Hindi siya nasituloy sa sarili. Salamat lamang. Kailangan ko magpakasakit. Pupunta ako na si Basilio sa kamutingan. Ha? Hindi, mag-alis ka. Halika na sa kumbento.